Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. God, mapagpalang umaga sa lahat. Ako po si Pastor Abel Maguerrero ng CRC Makati. Samahan ninyo kaming muli sa programang ito, Tinapay mula sa langit, ang ating pang-araw-araw na devotion mula sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, pag-aaralan natin ang Deuteronomy 16:1-2. ASND. Talata 1, ipagdiwan ninyo ang pista ng paglagpas ng anghel sa buwan ng Abib bilang pagpaparangal sa Panginoon na inyong Diyos. Dahil sa buwan na ito'y inilabas nila kayo ng gabi sa Ehipto. Talata 2, maghandog kayo ng tupa o baka bilang pagdiriwang ng pista ng paglagpas ng anghel. Handog ninyo ito para sa Panginoon na inyong Diyos doon sa lugar na pinili niya, kung saan mapaparangalan siya. Ang title po, The Sacrifice of the Passover, ang paghahain ng Paskwa. Ang Passover o Paskwa at sa Hebrew man ay Pesach ay isang pista ng mga Hudyo na nagdiriwang ng Exodus mula sa Ehipto at ang kalayaan ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa mga Ehipsyo. Ang pista ng Paskwa o Passover kasama ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura, ang una sa mga kapistahan na pinag-utos ng Diyos na ipagdiwang ng Israel. Ang Passover ay isa sa pinaka-tinatanggap na pista opisyal ng mga Hudyo, kasama ng Shabuot o pista ng mga linggo o Pentecost at Sukkot, ang pista ng mga tabernakulo. Ang Paskwa ay isa sa 3 pilgrimage na kapistahan sa kasulatan, kung saan ang mga Hudyo ay inutusang maglakbay sa Jerusalem at ipagdiwang ang mga kapistahan ng sama-sama. Ang Paskwa ay ginaganap sa tagsibol sa panahon ng buong Hebreo ng Nisan. Sa mga bansa sa kanluran, ipinagdiriwang ang Paskwa sa unang bahagi ng Abril at palagiang malapit sa Pasko ng pagkabuhay. Ang aklat ng Exodo ay nagsasabi tungkol sa pinagmula ng Paskwa o Passover. Nangako ang Diyos na tutubusin ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin ni Parao. Exodus 6:6. Ipinadala ng Diyos si Moises sa hari ng Ehipto na may utos na pabayaan ni Parao ang mga Israelita na kanyang bayan. Nang tumanggi si Parao, nagdala ang Diyos ng 10 salot sa lupain ng Ehipto. Ang ika-10 at pinakamasama sa mga salot ay ang pagkamatay ng lahat ng panganay sa Ehipto. Ang gabi ng unang Paskwa ay ang gabi ng ika-10 salot sa nakamamatay na gabing iyon. Sinabi ng Diyos sa mga Israelita na maghain ng walang batik na tupa o markahan ang kanilang mga poste ng pinto at mga pintuan ng dugo nito. Exodus 12:21-22. Pagkatapos, kapag dumaan ang Panginoon sa bansa, lalagpasan niya ang mga sambayanan na nagpakita ng dugo. Verse 23. Sa tunay na paraan, ang dugo ng kordero ay nagligtas sa mga Israelita mula sa kamatayan dahil pinipigilan nito ang maninira sa pagpasok sa kanilang mga tahanan. Ang mga Israelita ay naligtas mula sa salot at ang kanilang mga panganay na anak ay nanatiling buhay. Mula noon, ang bawat panganay na anak ng mga Israelita ay pag-aari ng Panginoon at kanilang tutubusin sa isang sakripisyo. Exodus 13:1-2. Kasabay ng tagubili na ilapat ang dugo ng kordero ng Paskwa sa kanilang mga poste na pinto at lintel, nagpasimula ang Diyos ng isang pagunita na pagkain.
tupa na inihaw sa apoy, mapait na mga halamang gamot at tinapay na walang lebadura. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita na isagawa ang ritual na ito bilang isang batas para sa kanila at sa kanilang mga anak magpakailanman. Exodus 12:24. Kahit na nasa ibang lupain. Hanggang ngayon, ipinagdiriwang ng mga Hudyo sa buong mundo ang Passover bilang pagsunod sa utos na ito. Ang Pasko at ang kwento ng Exodus ay may malaking kahalagahan din para sa mga Kristiyano habang tinupad ni Hesukristo ang batas kabilang ang simbolismo ng Pasko. Mateo 5:17. Si Jesus ang ating Pasko. 1 Corinto 5:7 at sa Pahayag 5:12. Siya ang pinatay sa oras ng Pasko at ang huling hapunan ay isang hapunan ng Pasko. Lucas 22:7-8. Sa pamamagitan ng paglalapat ng kanyang dugo sa ating buhay, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagtiwala tayo kay Kristo na ililigtas tayo mula sa kamatayan. Ang mga Israelita na sa pamamagitan ng pananampalataya ay inilapat ang dugo ng kordero ng Pasko sa kanilang mga tahanan ay naging huwaran para sa atin. Hindi ang mga ninuno ng mga Israelita o mabuting katayuan o likas na kabaitan ang nagligtas sa kanila. Ang dugo lamang ng kordero ang nagpalaya sa kanila at sa ating lahat sa kamatayan. John 1:29 at Revelation 5:9-10. Tayo po'y manalangin. Salamat aming Ama, aming Diyos na inialay ng iyong bugtong na anak ni Jesus ang kanyang sarili para sa amin upang maging bago kami at malinis sa pamagitan ng dugo ng kordero ng aming Panginoong Jesus. Lord Jesus, salamat sa dugo mo na nagpalaya sa amin sa lahat sa kamatayan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa. Lagi nyo kaming samahan at sama-sama natin pagbulayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso upang lubos nating maunawaan ang kanyang salita. Muli ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay-nilay ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nyo itong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus at patuloy tayong patnubayan ng banal na Espiritu. To God be all the glory.